Samayin niyong lahat ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesus as we celebrate the goodness of our Lord Jesus Christ. Palakpakan nga natin ang Panginoong Jesus. Okay, the first sa Korinto. Nakpaki ano nga anak? Ayaw, okay. Okay, 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Nagsisiris ako, how many weeks na ako nagsisiris about challenges, about sufferings, pains ng isang mananampalataya. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, ito ang sinasabi ni Paul. Therefore, my brothers and sisters, stand firm, let nothing move you, always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. I like that word. Your labor in the Lord is not in vain. Ibig sabihin, anumang pagpapagal natin, ang iniambag natin sa gawain ng Panginoon, ang sabi ni Paul, hindi raw po masasayang. So walang tapon, walang masasayang. Bakit? Alam niyo po kasi sa Church of Corinth, maraming mga mananampalataya ni Kristo Jesus na tumalikod. Sa gitna ng kanilang pananampalataya kay Kristo Jesus, parang hindi sila nakapagpatuloy. So, pwede rin naman itong verse na ito, sinasabi sa atin ngayon sa oras na ito. Pwede natin i-personalize itong verse na ito. Kasi marami kasi natinag, no? Natinag. Alam niyo ba yung pag natitinag ka, nakatayo ka lang ng malakas na ganyan. Di ba? Pag may bumangga ka sa'yo, nagaganon ka, di ba? Minsan nagtitinag ka eh. Yun yung tinag na sinasabi sa Tagalog. Yung ibang mananampalataya, nasagi lang sila ng konti, bumibigay sila. Kaya si Paul, sumulat siya sa Corinth, Church of Corinth, ito ay address doon sa mga mananampalataya. Kaya sabi niya, my dear brothers and sisters, sa lahat ito, pangkalahatan. Ang sabi niya, magpakatatag kayo. Walang makakapag-move sa inyo, ang sabi niya. Bakit? Always give yourselves fully. Hindi kalahati, hindi 1/4, hindi 3/4. Ang sabi ni Paul, fully to the work of the Lord. Kaya ako minsan nakakapot, ang mananampalataya ay ginagawang part-time lang ang paglilingkod sa Panginoon. Which is, ino-honor naman ng Panginoon, ina-acknowledge yung mga hanap buhay natin. Yung mga pinagkakaabalahan natin, okay yan, walang problema. Hindi naman sinasabi ni Jesus na tanggalin mo na yung trabaho mo, maglingkod ka na lang sa akin. Si Paul, ganyan din ang kanyang pananaw. Hindi yan ang sinasabi ni Paul. Because, ang sinasabi ni Paul ay fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Sabi ni Paul, hindi masasayang. You know, itong verse na ito, it is a big encouragement sa akin po mismo. A big encouragement. Bakit? Even at the lowest point of my life, pagka binubulay ko yung verse na ito, hindi talaga masasayang yung pagod mo eh. Kasi sa tagal, how many years ka na naglilingkod sa Panginoon? Palagay natin 20 years. Pag kinumpute mo 20 years paglilingkod mo sa Panginoon, di ba nakakapanghinayang naman kung titigil ka pa half of your life? Nakakapanghinayang na tumigil ka pa. Ngayon ka pa ba titigil? Kaya nga sabi na, when I choose to follow Jesus Christ, there is no turning back. Ang dami nagpo-profess ng ganyan. Once na ako'y sumunod kay Kristo Jesus, wala nang atrasan, walang talikod. Pero pag dumanas ng problema naman, tumatalikod sa Panginoon, nakakalimutan ang Panginoon. Yung mensahe na ating pagsasalusaluhan ay pinakang, even my shaking. Alam mo yung shaking? Inaalog-alog ka, nasi-shake ka, no? Kahit na daw nandun ka sa posisyon mo na ikaw ay sinishake. Back. Okay. Basahin natin yung sumunod. 1, 2, 3. I will never give up. Di ba, mahirap naman. Pag binasa mo, madali lang. Pero pag nangyayari sa buhay mo, nandun ka sa shaking ng buhay mo, bibigay na lang ako, Pastor, Lord, bibigay na lang ako, hindi ko na kaya, suko na ako. Let us all pray. Tayo manalangin muna. Father, we thank you. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sa oras na ito, kayo po ang mahayag. Kayo ang maitaas. Hayaan nyo ang inyong lingkod na maging mababa lang. Maging tungtungan ang inyong salita. At nawa, ang aming mga puso po ay makatanggap ng makabagong pananaw, makabagong kaalaman patungkol po sa inyong kaluwalhatian, Panginoong Jesus. Let the message be our strength. Empower us, O God. Magkaroon kami ng ibayong kalakasan dahil sa mensaheng ito ay mas mapapalapit kami sa inyong presensya. Ang pinakamahalaga sa oras na ito,
makanig namin ang iyong presensya sa bulwagan na ito. At hahayaan namin ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu sa bawat isa. Let the Holy Spirit fill this place, O God, so that we will be able to know you better and better, who you are, Jesus Christ in our lives. Ito po yung dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpak uli sa Panginoon. Isang katotohanan, mga kapatid, di ba, when you follow Jesus Christ, andyan talaga ang blessings, nandyan ang forgiveness, nandyan ang justification, nandyan dyan yung breakthrough ng buhay ng isang mananampalataya. Hindi mo mawawala yan, hindi mawawala sa atin yan. Ngunit wag din natin aalisin when we follow Jesus Christ. Kaya nga kapag committed tayo, determinado ka sumunod kay Jesus Christ, lahat yun matatamasa mo talaga. Pero ang pinakamahirap, yung suffering at yung pain. Kasi merong hirap merong pagtitiis, meron din sakripisyo talaga pag sumunod ka kay Jesus Christ. Following Jesus will not exempt you sa mga sufferings and pain. Maraming namimili naman na ng palataya, di ba? Gusto lang blessing lang naman, pinagpapala sila ng Panginoon, yan lang kung gusto nila. Diba? Kung minsan, pag-aaral ng Bible study, gusto mo, pagka yung topic, blessing ka, prosperity. No? Yun ang gusto mo. Pero pag may mga topic na about doon sa mga sufferings and pain, parang ayaw mo naman na. Remember, si Panginoong Jesus nung inutusan yung kanyang mga alagad. After the miracles of feeding 5,000 men doon sa mount, di ba bumaba sila at magdapit hapon na yan. Ang sabi ni Panginoong Jesus, let's go to the other side of the lake. Inutusan niya yung kanyang mga disciples. Tama? Pero kasama nila si Panginoong Jesus doon sa bangka na yun. Ang nangyari, while on their journey to the other side of the lake, meron silang nasa lubong na malakas na bagyo. Ang sabi rito, malakas na bagyo. Sa atin, mga signal number 5 siguro ito, o malakas talaga doon sa signal number 5. Pero ang sabi rito, isang malakas na bagyo ang kanilang nasa lubong. Meron kasing dalawang uri ng bagyo sa buhay ng tao. One is external and the other one is eternal. Or yung tinatawag natin na outside and inside. Ang naranasan ng mga disciples doon, dalawang uri ng bagyo. Ang unang bagyo na naranasan nila, yung literal na nakikita nila, malakas na hangin, lumaki ang alon, halos lumubog yung kanilang bangka. And remember, sila Peter, bihasa sila sa pangingisda, kaya ginawa nila yung mga dapat nilang gawin. Pero to the point na hindi na nila makayanan, ginising nila ang Panginoong Jesucristo. On the other hand, Jesus Christ is sleeping at the back of the boat with pillow, no? Ginising nila, sabi nila, Panginoon, hindi nyo ba alintana na mamamatay na kami? Can you imagine ganyan ang sabi nila kay Panginoong Jesucristo? Pero ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, bumangon, sinaway ang bagyo. Hindi niya pinagalitan yung mga disciples. Siguro kung tayo yung gigisingin na gano'n, baka pagalitan natin yun ng gising sa atin. Si Jesus po, hindi, very compassionate si Jesus Christ. Ang sinaway niya, yung dinaranas na pagsubok ng mga disciples niya, kasi ayaw niya mahirapan itong mga disciples niya Nung sinaway niya, dikampante na sila. Ano nangyari? Ang tanong nila ngayon, sino ba itong tao na ito? At pati ang natural law sumusunod sa kanya. So ang pinatitigil ng Panginoon, hindi lang yung literal na bagyo, kundi yung bagyo na nandun sa kanilang puso na takot sila. And sometimes, mga kapatid, tayo, ganyan din tayo, katulad ng mga disciples. May mga bagyo sa buhay natin, tapos na nga yung bagyo, di ba? Pag dumating yung bagyo sa atin, signal number 3 dito, pag nawala na, kinabukasan, masaya ka na Pero yung isang bagyo na mahirap tanggalin, patigilin sa buhay ng isang mananampalataya, yung nandito po sa kalooban. Yung nandito sa ating puso. Yan ang isa sa pinakamahirap patigilin na bagyo. That's why ang sabi ko, there are two kinds of storms sa isang mananampalataya. At si Panginoon Jesus, yan ang gusto niyang tanggalin. Kaya sa mga disciples niya, hanggang ngayon, wala pa ba kayong pananampalataya? Bakit kayo natatakot? Two kinds of question needs an answer doon kay Panginoong Kristo, pero hindi paninisi. Samantalang yung mga disciples parang naninisi kay Jesus Christ. Alam niyo tayo, anything na maranasan natin, hindi tayo susumbatan ng Panginoong Kristo. And Jesus Christ is a compassionate God. Psalms, sinasabi rito sa Psalms 125, those who trust in the Lord are like Mount Zion. Remember that Mount Zion is masyado matarik, mataas, which cannot be shaken but endures forever. Anong ibig sabihin? May Diyos ka man, o wala kang Diyos, kapag dumaranas ka ng problema, dumarating ang problema sa iyo, di ba, anong gusto mo?
Yung may problema ka na kasama mo ang Diyos, o yung may problema ka na wala kang Diyos? Siyempre, dito ako. Yung kasama ko na si Jesus. Dumadaan ka man sa problema, may Diyos ka pa rin, di ba? Mas maganda na kapag nandun ka sa problema kasi alam mo na hindi ka iiwan ng Panginoong Kristo. Kung minsan pa nga nakakalungkot, di ba? Yung mga tao na ina-expect mo na siya mismo ang tutulong. The first place sa buhay mo, aasahan mo na sila ang tutulong sa iyo, pero hindi ka tinulungan. Di ba ang sakit ng kalooban mo? Pero si Kristo Jesus kahit kailan, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan na malugmok ka rin sa problema mo. Kasi ang sabi rito, He is like a Mount Zion sa mga nagtitiwala kay Kristo Jesus. You are not subject to be shaken. Yes, yugyugin ka man, alugin ka man, pero ang sabi rito, it will endures forever, mga kapatid. Dami ako narinig ngayon, Christmas season, di ba? May mga masasaya, pero may mga malulungkot din. Sabi, wala, hirap ang ano ngayon. Buhay ngayon. Totoo, mahirap ang buhay ngayon. So tayo bilang mananampalataya ni Kristo Jesus, we can enjoy. Not just only for material things, mga kapatid. Bakit ganito ang series ng mga topics ko sa inyo? We want our faith to be stand firm, immovable. Kasi konting minsan, nasagi lang tayo ng konting problema, bumibigay na tayo. Nakita natin dito, those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken. Ang sarap, ano? Kasi may Diyos ka man o wala kang Diyos, may problema po. Hindi natin sila mapipigilan. At never ka makakapamili, mga kapatid. Hindi ka makakapamili o schedule mo yung, Lord, Christmas na naman, December, fully book na ang problema aming pamilya namin. Baka naman sa January lang, 2025, nag-request ka pa. Right? Hindi natin pwedeng gawin. Darating at darating talaga, inevitable ang problema, ang trial sa buhay. Pero ang isang pinakamaganda, you can pick Jesus Christ na pwede mong pagkatiwalaan kasi siya lang ang pwedeng malalapitan mo sa lahat ng sitwasyon, only Jesus Christ. Palakpakan nga natin, Jesus. Ang problema kasi, minsan, nalilimitahan yung perspective natin. You know, mga architect, may perspective sila eh. Gumagawa silang plano, di ba? May perspective sila, bago sila bumuo ng plano, makikita kagad nila kung paano ma-build up yung isang bahay. Ang problema sa atin, ang laki ng problema, di ba? So, ang laki ng problema, yung perspective natin, para sa Diyos natin, tagapagligtas, natatakpan ng problema. Tingnan nyo yung piso na lang, 2 piso, pag nilagay nyo sa mata nyo po, wala na kayo makita. Right? Natakpan na ang ganda ng mundo. Parang ganoon din po sa problema natin. Nalilimitahan natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi porket maliit o malaki ang problema natin, natakpan na ang Panginoong Kristo. Medyo layo-layo mo. That is the perspective. And many times sa buhay natin, mga kapatid, dinadanas natin yan. Ako mismo, dinadanas ko yan eh. Parang ang tingin ko sa problema, ang laki. So ano nangyari? Yung perspective ng pagkakilala ko kay Kristo Jesus, lumiliit po. The moment na ang napakalaking problema, natakpan ang mata mo, natatakpan si Panginoong Kristo. Pero sabi ni Paul, let nothing move you. Walang sino man pwedeng magtinag sa iyo kapag ka si Kristo Jesus ay nasa buhay mo. Example lang natin si Panginoong Kristo. Sa Mark chapter 15, gusto ko mga example si Panginoong Kristo. Ito yung panahon na nakapako si Kristo Jesus. Can you imagine, may mga mockers, dumadaan, may mga tao, may namak si Panginoong Jesus. Ang sabi doon, ano ka ngayon? Yung sinasabi mo na ikaw ang anak ng Diyos. Look at you now. Tingnan mo ang sarili mo. Sabi na sa Tagalog. Sinasabi mo, gigibain mo ang templo after 3 days, itatayo mong muli. Di bumaba ka niyan, come down from the cross and save yourself. Ang ganda. Verse 30. Pala yung 30. Parang, tingnan niyo yung mga mockers. Sinusubok nila sa Panginoong Kristo na bumaba doon sa krus ng Kalbaryo. Right? Parang tayo, di ba? Sometimes, tinetest yung ating pananampalataya. Maraming tao itong nagtitest sa atin. Ano ka ngayon? Hallelujah, hallelujah ka. Praise the Lord ka. Ano nangyari sa buhay nyo? Di ba? May katotohanan naman minsan. Pag nakita mo yung magmamaksi, mas maganda pa ang buhay kaysa sa buhay mo. Pwede mo i-compare. Pero dito, pag tinignan natin, kayang-kaya naman gawin ni Lord Jesus Christ. Bababa siya, di ba? Ayan, bumaba na ako. Ano masasabi niyo ngayon? Pwede niyang gawin yon. Pero hindi po niya ginawa. Bakit? You know why? Because Jesus Himself, while hanging on the cross, yung kanya pong concern sa ating lahat,
ang tinitingnan po niya doon, yung tayong mga makasalanan. Hindi po siya magpapatunay dito sa mga nangahamak sa kanya para sabihin na siya ay anak ng Diyos. He was intended for those leaders na katulad mo, katulad ko kapatid, kaya hindi niya ginawa yun. Why? Because Jesus Christ is purposeful. Dapat lahat po tayo, alam natin yung purpose natin sa buhay natin. Pag uwi niyo sa bahay, mamaya tumingin kayo sa salamin, ano nga ba ang purpose ko talaga, Lord? No? Manalamin tayo ng personal. Yan ang mahirap sa atin, hindi natin alam ang purpose natin sa buhay natin. Ang nakikita lang natin yung buhay na ganito. But Jesus is purposeful because He knows the cross is for you and for me. Itong cross na to, nakikita natin, right? It was intended for you and for me. Hindi po kay Panginoong Jesucristo yan. Ginawa niya lang po yan for our redemption. Pagtubos sa ating mga kasalanan. Praise God! Alam ni Jesus yung purpose niya. Alam niya yung will ng kanyang tatay. And how about us, the followers? Sinasabi natin, we proclaim that we are followers of Jesus Christ. Hindi mo alam yung purpose mo sa buhay mo sa mundong ito. Nakakalungkot, kaya konting tinag lang, bumibigay na tayo. And look at another character in the Old Testament. Example ko po, ito. Nehemiah. You know Nehemiah? Si Nehemiah po ay isang Israelita. That time, it was... Giba kasi ang muog ng Jerusalem. And Jerusalem was 100 years. Wala po silang walls. Binisita siya ng kanyang kapatid at tinanong niya, kumusta ang Jerusalem? Yun nga, binalita sa kanya ng kapatid niya, si Hanani. Alam mo, kuya, ang nangyari sa Jerusalem, giba. At lahat ng mga dayuhan, parito lang para hamakin ang Israelita. So nalungkot si Nehemiah. Now, si Nehemiah ay nagkaroon ng wisdom. Meron siyang manifestation sa Diyos, may relasyon eh. So nagpray siya lahat. Ginawa naman siya ng access ng hari kasi siya ay cupbearer, si Nehemiah. Cupbearer siya ni Haring Artaxerxes sa istorya nito. No, binigyan naman siya ng access. Ang ginawa ni Nehemiah, pinagtipon-tipon niya mga pamilya ng mga Israelita, tapos binild muli nila yung mga walls ng Jerusalem. While they are building, eto ngayon yung verse na ito. Ang sabi ito, itong si Sanballat and Geshem, they are the mockers of Israelites. So habang nag-build up sila ng eto ang sabi ng dalawa na ito, kasi ito, bully. Mga bully itong dalawa. Ang sabi nila, so Sanballat and Geshem sent a message asking to meet them at one of the villages in the plain of Ono. So nag-send sila ng message, nag-text si dalawang bully, sabi kay Nehemiah, magkita tayo mamaya sa Starbucks. No? Siguro pala inom ng kape ito si Nehemiah, parang ako. No? Kung mag-invite kayo sa akin, Starbucks po. Si Nehemiah, in-invite nila ngayon dalawa. Sabi dito, but I realize, ang galing ng ang galing ni Nehemiah, but I realize they were plotting to harm me. So na-discern niya na merong masamang balak itong dalawa na ito kay Nehemiah. While they are building the walls of Jerusalem. Ang ganda ng ginagawa nila eh. Next verse. Verse 3. Nag-reply siya ngayon sa email. Ni-reply ni Nehemiah. Sabi niya, ako bali? Pupunta ako dyan sa Starbucks, tapos papatayin niyo lang ako. Ang sabi ni Nehemiah, by sending this message to them, I am engaged in a great work so I can come. Direpus niya yung invitasyon ng dalawa. Bakit? Sabi niya, why should I stop working to come and meet me with you? Ano yung ginagawa ni Nehemiah? Nehemiah was building the walls of Jerusalem, and which is the work of the Lord, para sa Diyos, parang tayo. Pagka tayo intended for working the Lord, whatever yung parte mo sa pagkilos mo, paggawa mo, pag-alay mo ng oras mo, ng panahon mo, ng treasure mo, sa gawain ng Panginoon, huwag kang aalis, huwag mo iwanan. Because Nehemiah, hindi siya umalis din sa poste niya, ang sabi niya, ito ang pinakamahalaga na gagawin ko, kesa pumunta ako dyan, iniimbitahan niyo ako na walang kabagay-bagay, walang katuturan. Palakpakan natin ang Panginoon, gawain ng Panginoon. Alam niyo ba, yung mga gawain ng Panginoon, pagka nirepis natin yan, napakaganda ng sagot ni Nehemiah. The great work, ang sabi rito, ng tito ko sa gawain ng Panginoon. Kung minsan ganyan siya, dadayain tayo, bubulungan lang tayo, huwag ka na umaten. No? Huwag ka na magsimba. Huwag ka na Pero hindi naman tayo nire-require ng church na kailangan present ka lagi sa lahat ng gawain, sa lahat ng ministry. What I'm saying, the point is, the heart of Nehemiah, just like us,
Hindi ako matitinag. Kasi gawain ng Panginoon to, ang ginagawa, ang binibuild up namin dito, tore, no? Walls of Jerusalem, which is the work of the Lord. Pag nasa ministry tayo, hindi po ang pastor, hindi ang church, ang nagkaloob po sa inyo dyan. Ang Panginoon po. It is a privilege po. Yung mga sarili nyo, kung nasa ministry po kayo, pag may ministry tayo, it is a privilege po. Hindi po yan honoring. Privilege po ng isang mananampalataya. Look at Nehemiah. Sabi niya, I realized they were plotting me. Bakit? Kasi si Nehemiah po, napakalalim ng kanyang root when it comes to faith in God. Sa Old Testament yun, ha? Ano sabi ni Jesus Christ? Let us see Jesus Christ. Sabi sa Matthew 7:24-25. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Malinaw, di ba? Ang sino man daw na nakikinig, sumusunod sa teaching ni Jesus Christ at nananampalataya doon sa kanya, yung tatay niya, at sinasapamuhay ito, para daw isang katulad ng matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. The next verse. Bakit? Kasi may bagyo pong darating hindi maiwasan. Remember, this is this man. He was saying the teachings of Jesus Christ, no? And practically, isinasapa niya na. Pero ano nangyari? The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against the house. Yet, it did not fall because it had its foundation on the rock. Tayo ay nakapundasyon kay Jesus Christ. Palakpakan natin si Jesus. Ang tanong nga dito, ikaw ba, saan ba nakamuhon yung iyong pananampalataya? Tinahimaya nakita natin. And these words, kabaligtarin ito nung isang foolish man na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng buhangin. Pareho silang dinatnan ng bagyo, pero itong isa na natiling nakatayo yung kanyang foundation. Because on the rock, nasa babaw ng bato. And that rock is Jesus Christ sa ating panahon. Tingnan niyo, parang isang puno. Ang isang puno, di ba, pag nakita natin, mayabong ang isang puno. Saan tayo nakaangkla dyan, di ba? Siyempre, maganda rin ang tubo ng ugat. Nasa salalay sa pinagtaniman ng ugat ang isang mayabong na puno o yung when the tree is growing up, okay? May dalawang sistema po. When the tree is growing up, malago siya, okay? The roots, it will be pressed down, no? Pressed down until such on the deep of the soil, makapit na makapit po siya. Siguro mamaya hapon niyo pa magigets yung aking explanation, no? Anyway, okay lang naman. Hindi nakasalalay, ba't mayabang? Mayroon nga nakita si Lord Jesus Christ na puno, akala nila maraming bunga. Isinumpa niya yung puno ng igos because napakalago ng dahon, pero wala pong bunga. Kasi sometimes, parang tayo, kailangan tayo dikdikin pailalim, no? Para maganda ang bunga ng isang mananampalataya. We have to press down. Pag tinignan mo yung mo, mukhang ano ba? Press na press, right? Press na press ba? Tama? Pero deep inside, di ba, may mga broken heart tayo. Right? Nararanasan ba natin yun? Yes, maganda itsura ng pastor nyo, pero deep inside, broken heart. Parang ganon. Sometimes, we have to be broken, but we are not be crushed. Kailangan maranasan natin minsan yan para makita yung kapangyarihan ng Panginoong Jesus. But hindi tayo para parusahan ng Panginoon, para mas patatagin tayo sa pananampalataya, pagtitiwala sa Kanya. Sino ba rito walang pagsubok, walang trial sa buhay? Sige nga. Wala nang taas. So honest tayong lahat. May kanya-kanya tayong trials. Just like yung sinasabi ko, parang isang puno, pagka you are growing up, you have to press down. Doon naman sa lupa, maraming balakid, di ba? May mga mabato, may mga maraming tinik-tinik. Hindi rin naman madali. Kaya yung ating pundasyon, kailangan malalim, nakakapit ka talaga. Pag sinabi ni Lord, build your life in me. Bakit? Ano bang trabaho ng Panginoong Jesucristo? Tingnan niyo si Panginoong Jesucristo. Ikaw, carpenter, di ba? Ano bang karpentero? Di ba nang-build the house, build the chair, build the table, lahat yan binibuild niya. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, build your life in me. Kaya tayo, meron din tayong tools. Dapat tools na alam na gamitin. Ano binigay ng Panginoong Jesucristo?
Ang sabi ni Lord, ito ang martilyo, anak. Okay? Ito ang martilyo. Ito ang 3 pako. 3 nails, gamitin mo yan. Meron siyang 2 beams. Itong cross ito ay 2 beams. Did you get the point, mga kapatid? O, mamaya nyo pa rin maintindihan yung sinasabi ko, okay lang din. Nakita nyo? Gamitin mo yan. Gamitin mo yan. Why? Builder Yesu Cristo eh. What's the point of Pastor Ronnie? My point is, as long as your eyes focus on that cross, the finished work of buhay natin. Alam mo kung saan ka nakatayo, saan ka nakabaw, alam mo kung ano pundasyon mo. Because this is the finished work of Jesus Christ sa buhay mo, kapatid, at sa buhay ko. Kaya hindi niya hinayaan na bumaba siya. Right? Nakita niyo, may beam. Matibay yung beam dapat natin. Because of the cross of Calvary, He died for you. And He cleansed. He redeemed your sins, mga kapatid. Yan yung magandang tools natin ngayon. Bakit binigay niya Jesus sa atin yan? Martilyo lang ang gamit natin, 3 pako. And that moment, pag tinitignan natin to, oo nga, ano, yung ginawa mo sa akin, Panginoon, hindi ko kayang suklian, hindi ko kayang bayaran. Pero lahat po yan, ginawa niya. Dahil sa pagmamahal niya po sa ating lahat. And this season, mga kapatid, yan ang dahilan. May nabuhay, may namatay, may muling nabuhay muli para tayong lahat ay magtagumpay kay Kristo Jesus. Dami mga nagpapakasal, pastor. Naiwanan na ako noon. 45 years old na ako, wala pa ako asawa. Magpapakasal na ako kasi pressure ako. Baka hindi na ako magkaanak. Hindi ka na talaga magkakaanak. 45 years old ka na, menopausal ka na. No? Ang dami ganyan. Dahil na pressure kaya nagpakasal. Mga kapatid, kung tayo ay aasa lang sa temporal things o pressure ng buhay natin, will not yung relationship mo, saan ba nakaangkla? Saan ba nakapundasyon ang relationship mo? Mga bata, tingnan nyo. Di ba lahat naman merong pressure eh? Right? Nung tayo ay estudyante, pag tayo, di ba, kailan ka magtatapos? Di ba? Struggle yan. Kung minsan, 3 taon ka dun sa first year college mo, ang tagal mo makagraduate. Yung mga tanong sa atin, kailan ka magtatapos? Ano yung susunod? Pagka nakatapos ka, pag nag-graduate ka, kailan ka magtatrabaho? Cycle of life, ha? Kailan ka magtatrabaho? Ang kasunod naman, pag nagkatrabaho ka, kailan ka magpapakasal? Right? Pag nagpakasal na, ano tanong na sunod? Kailan ka magkakaanak? No? Kailan susundan yung anak mo? Ayan, ako, ang dami. Pero pagka may namatayan, tanong siya, kailan ka susunod? No? Ang hirap pag may namatayan, sabi mo, kailan ka susunod? Di ba, ang hirap? Pero pag tingnan natin, logic talaga yun. And beside, mga kapatid, tingnan nyo yung nangyari sa atin, yung COVID. COVID na lang, 2020, 21, di ba, kasagsagan. Ang daming mga binago talaga ng sitwasyon sa buhay natin. Mayayaman, may hirap, o sino man, maraming ari-arian. Iisang tinawag eh. Ang Panginoon lang po eh. There is a change. Pagka tayo ay nandito sa temporal things sa ating ginagalawan po. May mga pagbabagong mangyayari, mga kapatid. Dahil sa sitwasyon, pwedeng baguhin. Pero anumang sitwasyon, kapag ka may Kristo Jesus ka sa buhay mo, hindi kayang pabaguhin ang pananampalataya dahil nandun ka kay Kristo Jesus, nakatayo ka, immovable, nothing to harm you, sigurado ka kasi may assurance ka. Meron kang katiyakan sa Panginoong Kristo. Palakpakan nga natin si Jesus. Hallelujah! Praise God! Hebrews 12. Tingnan, ito, Hebrews 12, sabi rito. At that time, His voice shook the earth. Okay, sabi mo, I was shook. Sabi mo nga, I was shook. I was shook. Inalog ka, di ba? Tama? But now, He has promised, once more, I will shake not only the earth, but also the heavens. Unfair ba ang Diyos? Inaalog niya nga ang heaven at saka earth eh. So pag inalog ang earth, kasama tayo ron, nasi-shake tayo. Right? Paano ba shake? Ganun ba shake? Shake, shake, shake. Oh. Hindi lang gano'n, di ba? Shake ka talaga, alog-alog. Next verse. Ito yung gusto kong makita po natin. The words, once more, indicate the removing of what can be shaken, that is, created things. So that what cannot be shaken may remain. Ano ibig sabihin ng Hebrews? Ang ganda. Ang sabi ng Hebrews, kaya pala may shaken ang buhay ko. Kaya pala nasi-shake-shake ang buhay ko. Right?
It was for our own good, mga kapatid. It is for our own good. Tandaan natin. Huwag kang magtatampo-tampo sa Diyos pagka nasishake ang buhay mo. Pagka nasishake ang relationship, pagka magulo ang pamilya ninyo, pagka magulo ang inyong mga finances. No? Natanggal ka sa trabaho. No? Sabi mo, ako pa nga yung pinaka-complete attendance, may mga punctual pa ako, award pa ako. Pero yung aking katabi sa cubicle na ito, walang ginawa pagka oras ng trabaho, hindi Facebook ng Facebook. Ako pa yung natanggal. Unfair. Ang sabi rito, sometimes God Himself, God Himself, removing of what can be shaken. Kaya tayo naalog-alog. Ano yung inaalis niya? Created things so that you cannot be shaken may remain. Manatili yung mga bagay ng gusto ng Diyos diyan sa puso mo, sa buhay mo, sa buhay ko, para yung mga hindi kalugod-lugod sa Panginoon, tatanggalin niya. Mahirap naman kasi pagtanggalan na pag-alisan pagkaimputulan na right? Yan ang masakit Masakit kasi yan. Katotohanan yan, masakit. Pero ang sabi rito, mabuti yun para sa iyo, kapatid. Because God speaks sometimes, to the lowest point, sinashake ang buhay mo just to listen, asking God, Lord, ano mensahe niyo rito sa buhay ko? Bakit ako natanggal sa trabaho ngayon pa na kailangan ng pamilya ko? And you know why? Shaking is good. Whenever we are in shaking, don't quit. Huwag tayong tatalikod sa Panginoon. Instead, asking God, Lord, ano pong gusto niyo rito sa buhay ko ngayon? And you know what? God is opening the doors. Magbubukas ng napakaraming pintuan. Kapatid, pag may nagsara sa pintuan mo, maraming bubuksan ng pintuan ng Panginoong Jesus. Tama? Agree? Agree tayo doon? Meron akong video. Pakita nga, anak, tingnan nga yung video natin. Wala na sigurong ganito ngayon. Ano yan? Nagbibis tayo ng bigas, ano? Tama? Si Lola pa nga, Ngayon wala nang ganito, puro machine di ba? Kaya ang pagkain natin, taas yung sugar ng bigas Noong araw wala naman talagang diabetes, right? Tama? Kasi nakita natin, tingnan yung procedure, binibistay nilang ganon. For what? Matanggal yung mga hindi dapat kainin ng tao. Yung mga ipa, yung mga balat, tinatanggal yun. And so be it, sa buhay natin, kapag sinashake tayo, ganon din sa buhay natin. Yun pala ang gusto ng Panginoon So it is our own for good. Sa kabutihan po nating lahat yan. Kaya pag may inalis, remember ako, anong inalis sa akin? Di ba, ang sakit? Sana iba na lang. Yung mga asawang bungangera, yung mga yung asawa ko pang batino, Yung asawa ko, and you know what, my wife is my critic also. Kaya nga pag miss ko siya. Kasi po siya yung number 1 critic ko. Siya rin yung number 1 na sabi sa akin, ang ganda ng message. Siya yung number 1, kaaway ko, kaibigan ko, kapartner ko, lahat po yun. Yun ang masakit. Pero sabi ni Lord, yung mga temporal things, aalisin ko sa'yo so that my glory makita dyan sa buhay mo. Palakpakan natin, Panginoon. Sabihin ba, ayaw ka na magpastor, ang hirap naman pala. Mahirap talaga, mga kapatid, sa totoo lang. Whenever you are in shake, hindi po biro, hindi madali. Pero, in the long run, kasi pag tinignan mo yung past mo, right? Napakaganda nung naghihintay na future sa'yo because Jesus prepared for your future. Prepare for my future that is eternal, not only temporal. Kaya magalak tayo. Sabi ni Paul, stand firm. Do not be moved. Sabi niya. Last verse po, isi-share ko sa inyo. Second Corinthians. Yan, Tagalog po. Kahit hindi kami nasisiraan ng loob, hindi nasisiraan ng ulo, nasisiraan ng loob, ibig sabihin, nanghihina, nadidismaya dahil sa mga situation, sa mga pagsubok ng buhay. Si Paul, in-encourage niya yung mga taga-Korinto, huwag kayong masiraan ng loob. Sabi niya, kahit na humihina ang aming katawang lupa, yes, hihina naman talaga ito Di ba? Mapapagod ka. Kaya nga si Lord, sabi niya, rest. Magbigay din kayo ng rest sa inyong buhay. Humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu day by day. Okay? Malinaw po mga kapatid? Patuloy na pinalalakas ang ating espiritu ng Diyos. Whenever we are, hindi tayo nasisiraan ng loob. We are fully trust in the Lord. The last verse. Ang
at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Remember mga kapatid, nung panahon po ni Paul, hindi katulad ng panahon natin ngayon. Yung panahon ni Paul, sila po subject to kill. No? Hindi na persecute, to kill them. Papatayin talaga sila. Kaya ganyan ang mga binibitawan salita ni Paul. Parang sinasabi ni Paul, alam niyo ba yung kapigatan ang dinadanas namin? Tago kami ng tago kung saan kami napupunta. Para lang siyang isang potato na maliit na french fries. Ganyan po ilarawan ni Paul. Yung kanilang dinaranas na kapighatian, persecution sa buhay nila. It's just a small potato lang po sa English. Can you imagine? Samantalang tayo, ang ginhawa ng buhay natin, bilang ng palataya. Nung araw po hindi. Pero ang sabi niya, ito ang bunga. Walang hanggang kagalakan na meron sila sa kanilang puso. Walang hanggang pag sinabi eternal. Kaya tayo, pwede rin natin magamit ito, maggaya natin sina Paul. Bahagya lang lahat ng panandalian. There are only 3 words. Iiwan ko po sa inyo. Don't give up. Sabihin nga natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Bakit kapatid? Your destiny is greater than your history. Ano't ano naman yung naranasan natin mga kapatid, pinakamaganda pa rin yung destination natin mga kapatid. Let's bow our head and close our eyes. Amang Diyos na dakila sa aming buhay, maraming salamat po. Pinupuri ka namin sa isang napakagandang mensahe na pwede po namin kapulutan ng kalakasang espiritual, pisikal, and even, Lord, sa families namin. Nawa po mangusap kayo sa bawat isa na kayo ang Diyos na pwede namin paglagakan ng matibay na muog, matibay na pundasyon. Sa anumang hamon ng buhay namin, Lord, naniniwala kami. Kapag kasama ka namin, Lord, hindi kami basta-basta matitinag. And that is only you, Jesus Christ, who you are sa mga buhay namin. Nawa turuan niyo pa kami, paalalahanan kami always. Remind us, sino naman kami sa inyo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas namin. Ito po yung samot dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen.